Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa inyo na inyo pong pangunahan ang gawain pong ito at basbasan niyo po ang mga salita niyo pong ito. Gayon din po ako na siyang mangaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo po ako ng kaalaman at karunungan na kung ako po ay mangangaral, Panginoon, ikaw po ay patuloy na magbigay sa akin kung ano po ang aking sasabihin at kung ano po ang aking sasalitain. Nawa, Panginoon, ang salita niyo pong ito ay magbukas po ng panibagong pagkatuto sa amin na amin pong maunawaan pang lubos kung ano po ang pagtawag niyo po sa amin at kung bakit po ba kami naririto sa lugar na ito na naglilingkod po sa inyo. Lubusin niyo po ang aming mga kahinaan, lubusin niyo po ang aming mga pananampalataya na nangihina sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa araw na ito, mabigyan po namin kayo ng kapurihang nararapat. Mabigyan po namin kayo ng kaluguran sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin, Ama. Sumain niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated, mga kapatid. Praise God. So, handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Isa pong interesting na topic ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito. At nawa mga kapatid ay take it seriously. Ano? Huwag po natin isipin mga kapatid na tayo po ay tawag nito pinangihina o papaghinain ng salita ng Diyos kundi tayo po ay palalakasin sa oras na ito. Amen. Ang ating pong paksa, mga kapatid, na ating pag-aaralan ay pinamagatang conform but not transform. O sa wikang Tagalog, mga kapatid, nakiayon ngunit hindi nagbago. Dito po sa Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2, mga kapatid, o yung aklat po na kabuuan ng Roma, alalahanin po natin at akin pong ipapaalala muli na ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. At ang kanya pong mga sinusulatan, mga kapatid, ay hindi po basta unbeliever, kundi ang kanyang sinusulatan po ay ang mga taga-Roma, Iglesia sa Roma. No? Na ito po ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Sila po yung sinusulatan itong mga mananampalataya sa Roma. So ito po mga kapatid ay isinulat approximately AD 56 hanggang 57. At ang layunin po nito mga kapatid ay magbigay ng tugon doon po sa kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, ang sabi po dyan sa Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2, present your bodies a living sacrifice. Yung tinatawag po na present o yung presenting your bodies a living sacrifice, mga kapatid, kung babalik po tayo sa Old Testament, hindi po yan common. Hindi po yan karaniwan sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Kasi ang hinihingi po sa bersikulo na yan ay ipinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, mga kahabagan ng Panginoong Diyos, na inyong ialay ang inyong sarili. Na ano daw? Hindi po patay, kundi buhay. So, nung siya po, nang yan po ay isulat ni Apostol Pablo, tandaan po natin, hindi po yan karaniwan. Kasi ang hinihingi dyan, buhay po, mga kapatid. Ngayon po, sa Old Testament, mga kapatid, yung sacrifice, mga kapatid, ay nagsisimbolo ng pagsamba o yung tinatawag po ng
way of worship. At para po sa paglilinaw sa talatang ito o sa pag-aaral po na ating pinag-aaralan, hindi po laging hayop ang inihahandog. Okay? Gusto ko pong hingin ang inyong atensyon, mga kapatid. Noong unang panahon sa Old Testament, para mapatawad po ang ating mga kasalanan o ang kasalanan ng isang tao, no, sa mga Hudyo, kailangan po nilang mag-alay ng hayop. Okay? Eh, yung hayop na yan, mga kapatid, wala po dapat kapintasan. Hindi po yan pilay, hindi po yan, mga kapatid, na may sugat, kundi perfecto po yan, mga kapatid. Nagpa-function na maayos yung katawan, wala po siyang kasiraan. Ngayon, kapag ang isang Hudyo o ang isang tao ng Diyos ay nagkasala, para mapatawad po ang kanyang kasalanan, kailangan niyang magdala ng hayop. Okay? At yun nga po, sa paglilinaw, hindi po palaging hayop ang dinadala. Ang sabi dito, kapag mahirap ka, o yung tinatawag na kapos sa yaman, ang sabi rito, pwedeng ibon o kahit arena ang iyong iandog sa iyong kasalanan. Ang sabi sa Leviticus chapter 5, verse 7, sabi diyan, at kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, o yung tinatawag na tupa, yun. So, ang sabi diyan ay magdadala nga siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala. Okay? Dahil sa ipinagkasala niya ng dalawang bato-bato, yung bato-bato po, ibon po yan, uri po ng ibon yan. Dalawang pong bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ang isa'y pinakahandog dahil sa kasalanan at ang isa'y pinakahandog na susunugin. So kaya dalawa pala hinihingi, yung isa para sa kasalanan, yung isa para sa paghandog sa pagsunog. Dahil sa pamamagitan ng pagsunog, yung usok po ng hayop, yan po ay mabangong amoy sa Panginoon. No? Naunawaan po natin. So kaya sa dalawa, para sa kasalanan ng tao na yon, na humingi ng tawad sa Panginoon, at para doon sa iahandog niya. Ngayon po, mga kapatid, sumunod po. Sabi niya, datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. So, malinaw po na kapag ang tao po ay nagkasala, way back doon sa Old Testament, hindi po siya palaging hayop. Klaro po ba, mga kapatid? Amen. So, sumunod po, mga kapatid. In the Old Testament, mga kapatid, nakikita ng mga Hudyo na kapag nag-aalay ng hayop sa altar, yung hayop po na inilalagay sa altar, patay na po yun. Okay? Patay na po yun. Kaya nga po, kung babalikan natin ng Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2, sabi din, di ba, ialay ninyo ang inyong buhay, sarili, katawan, bilang handog na buhay. Yan. So, hindi talaga siya common. Kasi hinihingi sa sulat, buhay daw ang ialay mo. At yun po ay hindi hayop, kundi sarili mo. Ngayon po, dito po sa Old Testament, pag naghahandog po ng hayop, yun po ay pinapatay. No? Pinapatay po yun. Ngayon po, ilalagay ng nag-aalay ang kamay sa ulo nito. Okay? Kapag ang isang tao po ay nagkasala, Old Testament po pinag-uusapan natin para mapatawad siya, magdadala siya ng hayop. At yung hayop na kanyang dadalhin, mga kapatid, ipapatong na niya doon yung kanyang kamay. No? Magre-replace po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, yun ang magdadala ng kanyang kasalanan at siya po ay, yung hayop na yun ay papatayin. Ngayon, pagkatapos po, mga kapatid, kukunin ng saserdote ang dugo at ipapahid sa mga sungay ng altar at ibubuhos ang natira sa paanan ng altar at susunugin ang taba sa altar, kaya hindi kailanman inilalagay ng buhay ang hayop sa altar. Ibig sabihin, mga kapatid, pagdating po sa altar,
Sinusunog po doon yung karne ng hayop. At yung usok po nun ay papailan lang sa langit at yun po ay magiging mabangong amoy o handog sa ating Panginoon. So ang Romans chapter 12 verse 1, ito pong living sacrifice mga kapatid is to give your whole life to God and to offer your life to God. So, yung Romans, mga kapatid, gusto ko pong mabigyan ng linaw sa atin, once na inialay mo ang iyong sarili, you are giving your all. Kaya nga mga kapatid, inihandog ko ang aking sarili, Panginoon. So lahat-lahat, wala po dapat dyan reservation. So ibinibigay mo ang lahat. So way back in the Old Testament, mga kapatid, the only living sacrifice that was mentioned in the Bible was when Abraham offered Isaac to be a living sacrifice. Sino sa inyo nakakaalala niyan, mga kapatid? Ang isa pong bahagi sa talata ng Biblia sa Old Testament, nang hiniin po ng Diyos ang anak ni Abraham, hindi po patay ang hinihingi niya, buhay. Ibigay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Hindi ba ito naglalakbay sila? Sabi ng kanyang anak, narito na, nakahanda ng lahat. Nasaan na po ang hayop na susunugin? Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Pagdating nila doon sa lugar kung saan po ay maghahandog na sila, tinali niya yung kanyang anak. No, tinali niya ang kanyang anak dahil yun po ang kanyang i-offer. Ang kanyang anak, buhay na hinihingi ng Diyos. Nakita niyo? Tapos balik tayo sa 12 ng Roma, 1, 2, ialay ninyo yung sarili, biglang handog na buhay. Ito mga kapatid, literal po ito. At ito po ay kahit sa isang record na kung saan nag-require ang Diyos ng buhay na sacrifice. Ulitin ko po, baka hindi niyo po maalala. Para mapatawad ang tao, ang hayop pinapatay. Pag in-offer yung patay na yung hayop. Pero ito po, buhay na hinihingi. At nung dinala nga ito ni Abraham, at nung ito po ay akma niya ng papatayin, pinigilan po siya ng anghel. Ang sabi, napatunayan ang kanyang pananampalataya. Ano pong ginawa ng Diyos? Totoo yung sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Pagtingin niya mga kapatid, mayroong hayop sa kanyang paligid. No? Kinuha niya yun at yun ang kanyang in-offer. Okay? At hindi po natuloy ang akma niyang pagpatay sa kanyang anak para i-offer sa Panginoon. Yun po ay sinubok lamang po siya ng Diyos kung kaya niya pong ibigay ang pinakamahalaga na bagay sa kanyang buhay. Alam niyo, ganyan po ang Diyos. Sinusubok po ng Panginoon kung ano po yung mahalagang bagay sa buhay natin, kung kaya ba natin ibigay o hindi. Yan. So nakapasa po dyan si Abraham sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi rito, bakit ba natigil? At ito yung tanong. Kung yung Old Testament po, para mapatawad ang tao sa kasalanan, magdala siya ng hayop at i-offer niya yun sa Diyos. Bakit siya natigil sa ating pong panahon? Ano po ba ang dahilan? So meron po tayong short video na panonoorin. May dalawa po rito na video. Papanoorin po natin ngayon. At nakahanda na ba, Sister? Okay? So, hinihiling ko po ang inyong attention, ang inyong buong attention mga kapatid, na panoorin ninyo, itindihin po ninyo sapagkat isa po ito sa bagay na talagang matututunan po natin bakit nahinto ang paghahandog sa hayop. Tinawag ng Panginoon si Moises at si Nitro sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi ko, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagkaan sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihandog ninyong alay ay galing
sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kanyang palay ay handog na susunugin ang kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya isang lalaki na walang kapintasan. Sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. At kanyang papatayin ang guyang choro sa harap ng Panginoon. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay siyang mga kaharap ng dugo at iniwisan ang dugo sa palibot ng dambana na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At lalapirpin ang handog na susunugan at kakatayin. At ang mga anak ni Aaron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana at magsisipagayos ng kahoy sa apoy. At aayusin ang mga anak ni Aaron na mga saserdote ang mga pinagputol-putol, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Datapo at ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan niya ng tubig. At susunugan ng saserdote ang kabuuan sa ibabaw ng dambana na pinakahandog na susunugan. Isang handog na napinarahan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang palay ay kinuha sa awan sa mga tupa o sa mga kambing na pinakahandog na susunugin, ang kanyang ihahandog ay isang lalaking walang kapintasan. At kanyang papatayin sa dakong hilagaan ng dambana sa harap ng Panginoon at iwiwisan ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kanyang kakatayin pati ang ulo at ang taba at mga ihaayos ng saserdote sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy sa ibabaw ng dambana. Datapo at ang mga mundo at ang mga paa ay huhugasan ng tubig. At ihahandog ng saserdote ang kabuuan at susunugin sa dambana. Isang handog na susunugin ay isang handog na pinarahan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang palay sa Panginoon ay handog na susunugin ng mga ibon, ang ihahandog na niyang palay ay mga boto-boto o mga inahay ng kalapati. At dadalhin ng saserdote sa dambana at pupugutan ng ulo yaon at susunugin sa ibabaw ng dambana at ang dugo'y bibigain sa tabi ng dambana. At aalisin niya ang dutsi pati ang mga balahibo at ihahagis sa tabi ng dambana sa dakong silanganan sa kinalalagyan ng mga abo. At babaaki na hahawakan sa mga batak na tapo at hindi ito kabahatiin at susunugan ng saserdote sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy. Isang handog na susunugin na isang handog na pinarahan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Bakit hinihingi ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan? Hinihingi ng Diyos ang mga handog ng hayop sa lumang tipan upang makaloob ng panandaliang kapatawaran sa mga kasalanan at upang ilarawan bago pa mangyari ang darating na paghahandog ng ganap at perfectong handog sa kasalanan ang Panginoong Jesucristo. Levitico 4:25-5 Ang paghahandog ng mga hayop na susunugin ay isang mahalagang tema na matatagpuan sa buong kasulatan dahil walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuo ng dugo. Hebreo 9:22 Nang magkasala sina Adan at Eva, pumatay ang Diyos ng hayop upang takpan ang kanilang kahubaran. Genesis 3:21 Sina Cain at Abel ay nagdala ng kanilang handog na susunugin sa Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain dahil nagdala siya ng mga butas. Samantalang tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil nagdala siya ng panganay ng kanyang kawan. Genesis 4:4-5 Namumupa ang baka. Naghandog sinuwi ng handog na hayop na susunugin para sa Diyos. Genesis 8:20-21 Inutusan ng Diyos ang bansang Israel na magsagawa ng napakaraming paghahandog ayon sa mga patakaran na kanyang itinakda. Una, ang mga hayop na gahandog ay dapat na walang kapintasan. Ikalawa, dapat na mga maghahandog ay magpakabanal din naman. Ikatlo, ang taong maghahandog ay papatayin ng hayop hanggang bawian iyon ng buhay. Kung ang paghahandog ay ginawa ayon sa pananampalataya, ang handog ay naging daan sa pagpapatawad ng Diyos sa naghandog. May isang paghahandog na ginaganap tuwing araw ng katubusan na inilarawan sa aklat ng Levitico na nagpapahayag ng pagpapatawad at pag-aalis ng kasalanan. Ang pinakapunong saserdote ay kukuha ng 2 lalaking kambing bilang handog sa kasalanan. Ang
isang kambing ay papatayin bilang handog para sa kasalanan ng buong Israel. Levitico 16:15, habang ang isang kambing naman ay pakakawalan sa ilang. Leviticus 16:20-22. Ang handog para sa kasalanan ay para sa kapatawaran, samantalang ang isa pang kambing na pinakawalan sa ilang ay para sa pag-aalis ng kasalanan. Bakit hindi na natin ngayon kailangan ang mga hayop bilang handog na susunodin? Ang paghahandog ng mga hayop ay natapos na dahil si Jesus ang huli at perpektong handog. Kinilala ito ni Juan Bautista na sabihin niya kay Jesus habang naglalakad ito patungo sa kanya upang magpabautismo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. Maaaring itanong mo sa iyong sarili, bakit hayop ang dapat ihandog? Ano ang kanilang nagawang kasalanan? Yun nga ang mismong dahilan. Dahil ang mga hayop ay walang nagawang kasalanan, namatay sila para sa mga naglandok sa kanila. Wala rin nagawang pagkakasala sa Jesus, ngunit kusang loob na ibinigay niya ang kanyang sarili upang mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Unang Timoteo 2:6. Inako ni Jesus ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan at namatay sa ating lugar. Gaya ng sinabi sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang ng makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pagbubuod, ang paghahandog ng mga hayop ay inuutos ng Diyos upang ang naghandog ay makaranas ng kapatawaran mula sa kanilang mga kasalanan. Ang hayop ay nagsisilbing kahili upang siyang mamatay sa halip na ang talagang nagkasala. Ngunit panandalian lamang ang kapatawaran iyon, kaya nga kailangan gawin ang paghahandog ng mga hayop ng paulit-ulit. Ang paghahandog ng mga hayop ay natapos nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang pinakahuli at pinaka-perfectong handog na panghalili sa mga makasalanan sa lahat ng panahon. Hebreos 7:27. At siya ngayon ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Unang Timoteo 2:5. Ang mga hayop na pinapatay at sinusunog bilang handog sa kasalanan ay larawan ng paghahandog ni Kristo para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang. Si Kristo lamang ang tanging handog sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Siya ang inilalarawan ng mga paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan. Nang malinis na niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, umakyat si Jesus sa langit at ipinadala ang kanyang kahalili, ang banal na Espiritu upang ilapat ang kanyang patubos sa kanyang mga hinirang sa sanlibutan. Iyan ay sagot sa tanong na bakit hinihingi ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan. Praise the Lord. So napanood po natin mga kapatid yung proseso nung unang panahon. Para mapatawad po ang tao sa kanyang kasalanan, kailangan niyang magdala ng hayop. Kung mahirap siya, magdala siya ng ibon. Kung wala talagang mai-provide, ay harina. At dinadala po nila yan para mapatawad po ang kanilang kasalanan para po sa isang tao lamang po yan mga kapatid. So nakita niyo po kung gaano mabusisi ang Diyos. Para mapatawad ka, kailangan mong maghandog, kailangan mong mag-anay. At hindi lang basta-basta anay mga kapatid. Kailangan po, wala pong kapintasan, hindi po sira, walang alam niyo yun, walang pangit doon sa iyong inihandog. Kailangan the best. Ganun po ang hinihingi ng Diyos para mapatawad po ang tao. At kung babalikan natin ang nakaraan, nung ang tao po ay nagkasala sa Panginoon, ang Diyos po, nagpatay po siya ng hayop para po sa kalaman ng lahat. Nagpatay siya ng hayop para damitan si Eva at saka si Adan. Yan. So yun po yung unang record dyan. At yung pangalawa mga kapatid, nung nagkaanak na po si Adan at saka si Eva, at ito po ay si Cain at si Abel, pareha silang naghandog sa Diyos. Nag-offer po sila. At ito pong si Cain, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offer. Ang offer po na tinanggap ay ang in-offer ni Abel. Buhay po ba yung hayop? Patay. Sinusunog yun patay. So, sumunod po, nung nagkaroon po ng malawakang kasalanan, nagpabaha ang Diyos dahil sa kasalanan. Pagkalipas po ng baha,
Pagdaong po ng bangka sa Kapatagan o doon sa malupa na, wala nang tubig. Ang unang-unang ginawa ni Noe ay ano? Nag-offer po siya ng hayop. Okay? At patay na rin po yun, sinunog yun, pinatay niya, sinunog niya yun mga kapatid. Ibig sabihin, sinusunog po yun. Para, anong purpose mga kapatid? Pagka ang sunog po o yung usok, tandaan niyo po, kapag ang usok po ay umanga, anong sabi ng Biblia? Yun daw po ay mabangong amoy sa Panginoon. Yan. So napaka-importante po ng pag-o-offer. Okay? At sa pag-o-offer, kailangan po ay the best. Okay? So ngayon po mga kapatid, yan po ay tila isang anino na mangyayari sa hinaharap. Ano po yun? Si Jesus. Tandaan po natin, ang dahilan kung bakit kailangan mag-alay ng hayop, no? Kailangan magpatay yung hayop kasi mga kapatid, kailangan ma-offer dahil sa kasalanan. Ang sabi kasi ng Biblia, kung wala daw pong dugo, walang pagdadanak ng dugo, wala daw pong kapatawaran. So ang dahilan kung bakit natigil na, dahil ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao. At si Jesus po ay nagsimboliko ng pagiging kordero. O yung tinatawag po na, ano yan sa Tagalog na yan? Tupa. Yan, nagsisimbolo po si Jesus na tupa. At kung may magtatanong na, bakit ba si Jesus ay kailangan pang mapako sa krus? Yun po yung reason. Pag siya po ay napako na sa krus, siya po kasi yung pinaka-perpektong handog. Hindi na kailangan ng hayop. Perpekto po yun dahil wala siyang kasalanan. At yung siya po ay namatay sa krus, dumanak ang kanyang dugo, yun po mga kapatid ay nagpapakita na tapos na po ang paghahandog ng hayop. Siya na po ang perpektong handog. Kaya nga kung mapansin ninyo, di ba, kahit tayo po ay nagkakasala sa Diyos, pag lumalapit tayo sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hindi ba't agad po tayong pinatatawad ng Diyos nang wala ka ng dalang hayop? Bakit? Si Jesus po ang nagsimboliko na hayop, na perpektong hayop na pinatay para po sa ating kasalanan. Noon, pupunta ka sa sacerdote, may dala kang hayop para mapatawad ka. Ngayon mga kapatid, nagkasala ka sa Panginoon, paglapit mo sa Panginoong Diyos, meron na, automatic na. Yung pagkamatay ni Jesus ay pagpapakita na may inoffer na perpektong hayop o perpektong mga kapatid na paghahandog. Yun po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron pong good news sa atin at alam po natin pare-parehas yan. Ang good news po mga kapatid, hindi na po natin kailangan magdala ng hayop para patawarin tayo ng Diyos. Eh, minsan mga kapatid, umikot kayo dito, yung mga hayop dito, may mga depekto eh. Di ba? Yung ibang hayop dito, may mga tama eh, may mga sugat, no? Di ba? May mga sakit. Hindi pwede sa Diyos yun. Pero ngayon, mga kapatid, tinapos na ang lahat ng paghahandog sa pamamagitan, di ba? John 3:16. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun po yung inoffer, mga kapatid, para sa sanlibutan. Nung namatay si Jesus, ang kasalanan po natin ay pinatawad na ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. So hindi na po natin kailangan pa na maghandog. So kapag nag-offer po tayo ng ating buhay sa Panginoon, ito po ay nagpapakita na separated na dapat tayo sa mundo. Naunawaan po natin, kapag in-offer po natin ang buhay natin, kung babalikan po natin, ibigay po natin ang ating buhay, no? Ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos bilang katampatan nating pagsamba. So, sa sumunod po, when you present yourself to God, you are giving your all of you, not a part of you, or even a piece of you. Ito po yung pagkakamali, mga kapatid, pagkakamali na hindi po nanonotice ng marami pong Kristiyano. Akala nila, kapag ka, Lord, nandito ako, iniaalay ko ang aking buhay. Tandaan po natin na ang Diyos po nakikita ng Panginoon ang ating puso. Hindi po babase ang Diyos sa sinabi lang natin,
yung puso po natin kasi may mga pagkakataon po sa buhay ng isang Kristiyano na inoffer niya na yung sarili niya sa Diyos ibinigay niya na, pero bumabalik pa rin siya doon sa dati niyang pamumuhay. Bumabalik-balik pa rin siya sa pagiging magnanakaw, bumabalik-balik pa rin siya sa dati niyang bisyo, tapos pagdating ng Sunday, sasamba sa Panginoon, parang walang nangyari. Diba? So, ino-offer niya ang kanyang sarili pero hindi buo. Meron pong tinatawag na reservation. Merong naka-reserve. Nababalikan niya pa. No? Pag hindi niya na panindigan. So, ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, hindi ka na po pwedeng bumalik once na nag-offer ka na. In-offer mo, sarili mo, hindi ka na pwedeng bumalik. Example, bigyan ko kayo ng example mga kapatid ng mga kahayupan. Gaya po mga kapatid ng, sabihin na natin ito, halimbawa ay butterfly. Bago po naging butterfly yan, di ba uod yan? Tama? Uod po yan. Hanggang sa, di ba may process yan may process of time yan. Bago yan maging paru-paro. So ano po ibig sabihin mga kapatid? Kung ikaw po ay in-offer mo na ang sarili mo, kailangan may transformation na mangyari. Gaya po nung uod, hindi siya mananatiling uod lang, magiging paru-paro po siya. At hindi po pwedeng mangyari na kapag naging paru-paro na siya, babalik siya sa pagiging uod. Ganyan po ang maraming mananampalataya. Binago na sila ng Diyos, pero babalik pa rin sila. Ano pang isang halimbawa, mga kapatid? Yung itlog. Di ba? Pagpalagay natin itlog ng itik o itlog ng manok. Di ba? Pagkatagal ng panahon, sa tamang kapanahunan, lalabas po ang sisiw. Pag lumabas ang sisiw, hindi na siya pwedeng bumalik sa itlog. Ganyan po nangyayari mga kapatid. At maniwala man po tayo at sa hindi, marami pong mga Kristiyano na nakalabas ka na pero bumabalik pa rin po mga kapatid sa dati po nilang pamumuhay. Hindi po ganun yung transformation. Okay? Hindi po ganun yung tinutukoy na transformation. Ang transformation mga kapatid, magmula doon sa pagpalagay na natin itlog, lalabas ka sa itlog. At paglabas mo doon mga kapatid, tuloy-tuloy ang iyong paglago. Hindi ka mananatiling sisiw, tuloy-tuloy ka hanggang sa ikaw po ay lumaki. Naunawaan po natin mga kapatid. Yan po ay isa lamang pong halimbawa. Ngayon ang tanong mga kapatid, naibigay na ba talaga natin ang ating buhay sa Panginoon? Ito po, simpleng tanong na nangangailangan po mga kapatid ng totoong kasagutan. Kung tatanungin po natin ang ating mga sarili ngayon, talaga bang ibinigay ko na ang buhay ko sa Panginoon? Binigay ko na ba talaga ang buhay ko sa Diyos? Sapagkat kung talagang ibinigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, dapat nakikitaan po tayo at nakikita po yung tinatawag na transformation. Okay? Ngayon, sa ating pong conclusion mga kapatid, malapit na po tayo magtapos. May dalawang bagay po tayo na dapat alalahanin. Ano po ito? Una, be not conformed to the world. Sumunod, be ye transformed. Ang ating pong topic na pinag-aaralan sa mga oras na ito, conform but not transform. Ibig sabihin, sila po ay nakikiayon, umaayon, pero hindi po nagbabago. Okay? Ngayon po, dito po sa pinag-aaralan natin, there are two things mga kapatid, patungkol po sa conforming. Pag sinabi pong conform o conforming mga kapatid, nakikiayon, nakikigaya, nakikisabay sa uso, nakikisabay sa agos. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng conforming o conform. Ngayon po, mga kapatid, una po, sa dalawang bagay patungkol po sa conform ay yung conforming to the world. Okay? Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, pwede ba natin i-flash sandali, sister? Okay?
tingnan po ninyo mga kapatid ha, ito po yung unang conforming na ating pag-aaralan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamalik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sumunod. At huwag kayong magsiayon. Yan po yung conform. Be not conform. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Ibig sabihin, huwag daw po tayong makikigaya sa trend ng mundo. Kung ang trend ng mundo, mga kapatid, ay patiktok-tiktok ng mga nakahubad, Kristiyano ka, hindi mo dapat ginagawa yan. Ibig sabihin, kung ano po ang nauuso sa sanlibutan, bilang ikaw ay tao ng Panginoon, hindi ka dapat nagko-conform. Hindi ka dapat, mga kapatid, nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Dapat nakahiwalay ka doon. Nakuha ninyo? Yan po yung unang conforming, mga kapatid, na pinag-aaralan po natin. Ngayon po, mga kapatid, pangalawa na conforming o yung tinatawag na nakikiayon, conforming to the church. Nandiyan na ba? Ayan. Conforming to the church. Mga kapatid, pakinggan po natin. Alam ko po na medyo magiging masakit po ito, ang bagay na ito, subalit ito po ay magbubukas ng ating kaisipan. Buksan po natin ang ating kaisipan patungkol po sa conforming to the church. Ito yung bagay na hindi po natin napapansin. Na baka meron na po tayo nito, mga kapatid. Ito po ang example. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Alam niyo po, may mga Kristiyano po sa ating pong panahon na may anyo. Sabi ka, may anyo ng kabanalan. Okay? May anyo ng kabanalan. Ibig sabihin, they are conforming. Nakuha ninyo mga kapatid, na sila po ay nagpapakita ng tinatawag na external changes. May external sila, pero ang nangyayari po sa external changes na yan, yan po ay nagaganap lamang pag Sunday. Pero kapag dating po ng Monday hanggang Saturday, hindi mo na sila makikita na sila po ay may wangis ng tinatawag na pagiging makadiyos. Ibig sabihin mga kapatid, may anyo sila. Yes, may anyo sila. Pagtabihin mo ang dalawang Kristiyano at yung isang Kristyanuhan. Yung isang Kristiyanong legit, ang kanyang, halimbawa, ang kanyang cellphone, puno ng worship song. At ang isang Kristyanuhan, may mga kanta ng mga laklak, may mga kanta ng mga kung ano-ano. Ang sabi niya, may anyo sila ng kabanalan. May alam sila, may background sila pagdating po sa mga aral. At may panahon pa na hindi mo sila matatalo pagdating sa pagpapaliwanagan. Magaling sila magpaliwanag. Pero hindi po mga kapatid nila mapanindigan. Tinanggihan po nila ang kapangyarihan nung tinatawag na transformation. Dapat nabago siya, mga kapatid. At ito pa mga kapatid, sabi rito sa Matthew chapter 15 verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ito po ay isang uri, mga kapatid, ng conforming o pakikiayon. Makikita mo ito, mga kapatid, sa ating panahon, they are worshiping the Lord. Makikita nyo sila, external, makikita nyo sila minsan, pag titingnan mo ng mata sa mata, mas matindi pa sila mag-worship sa mga matatagal lang mga Kristiyano. Subalit, mga kapatid, alam kasi ng Diyos kung ano po ang nasa puso. Naunawaan po natin mga kapatid, iginagalang nila, sinasamba nila sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang puso ay malayo sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko po maintindihan at mapaunawa sa inyo. Kung mag-worship po tayo ngayon sa ating Panginoon, gaano po kaya tayo nakatitiyak na ang ating puso ay malapit sa Diyos? O nakikiayon lamang po tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. May mga tao po mga kapatid na they are not just only conforming to the world. They can also conforming in the church. They can conform to the church mga kapatid. At po ibig ko sabihin, Bible study. Nakiki-Bible study.
prayer meeting, nakiki-prayer meeting, mga kapatid. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy, sa mga halimbawa, ito pong conforming to the church, sila po, kuminsan magagaling silang umawit sa Panginoon. Pero pagkatapos umawit sa Panginoon, umaawit sa sanlibutan. Nakuha natin mga kapatid. At ito pa mga kapatid, nagbibihis Kristiyano. Subalit, nagbibihis, makasanlibutan din sila mga kapatid. So walang pinagkaiba. So hindi po nila kayang panindigan. Sa madaling salita, nag-aanyo. Sabi ng Biblia, may anyo sila ng pagiging makadiyos, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Hindi mo makita sa buhay ng isang tao ang kapangyarihan ng Diyos na binago siya sapagkat siya po ay nagko-conform lamang, nakikiayon lamang, mga kapatid. At para po mga kapatid sa isa pang pagpapaliwanag, yung tinatawag po na conforming mga kapatid, ito po yung changing all the time. Pag conforming mga kapatid, o ikaw po ay nakikiayon, nagbabago po ito. All the time po ito, changing po ito mga kapatid, nagbabago siya. Pabago-bago siya. Napaka-flexible niya, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin? Wala po siyang sariling paninindigan, kundi siya po ay nakadepende sa paligid, sa tao, sa pangyayari. Ganun po siya ka-flexible. Nakikiayon siya sa kung ano nangyayari. Halimbawa, wala tayong magawa. Sama ka sa amin. May ginagawa ka ba, Brad? Wala eh. Sama ka sa amin. Mag-outreach tayo. O sige, sama ako. Conforming. Nakikiayon. Dahil libre ang oras niya eh. Sige, sama ako. Oh. Pero hindi na mauulit-uli yun dahil libre lang siya nung panahon yun. Conforming lang yun. Nakikiayon lamang po. Oh. Meron naman mga kapatid, sobrang, ano niya yun? Changing all the time nga eh. May time na mag-worship siya sa Panginoon, pero ang pag-worship niya sa Panginoon, nakabase sa kung ano ang mangyayari. Yung result, naghahanap siya ng result. At ako po ay hindi po ako takas dyan. Ganyan din po ako. Ang aking pinagbabasihan nun, pag maganda ang gawain, makikita mo dapat ang paligid na masaya. Pag maganda ang gawain ng service, makikita mo dapat ang lahat na nag-worship sa Panginoon. That kind of thinking, mga kapatid, ay mali pala. Galing po ako dyan. Kaya ako po ay nagpapayo sa inyo bilang nakatatanda sa pananampalataya. Kung ang ating pagbabasihan lamang ng pagkilos ng Panginoon ay yung nakikita ng ating mga mata, sasablay po tayo dyan. Minsan naman, hindi nag-worship kasi pangit ang kanta. Sometimes hindi nila alam ang kanta. Minsan naman, kapag sobrang ganda ng kanta, nag-worship na yung mga tao, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Nakitaas siya ng kamay. Hindi siya nagtaas ng kamay ng kusang loob, kundi dahil sa nakikita niya kasi yung mga tao nagtataas ng kamay. Nagtataas ng kamay. So sila po, nagko-confirm lang po sila. Conforming sila. Sila po ay umaayon lang sa takbo. Pero pag tapos na, balik na ulit sila sa dati. Ibig sabihin, hindi po sila mga kapatid makikitaan ng paninindigan na kung maglilingkod ka sa Panginoon, dapat ipaglingkod mo sa Diyos. Hindi yung depende ka sa tao. May mga tao naman, lalakas ang kanyang pananampalataya kasi kasama niya malalakas. Pero kapag wala na siyang kasama, hindi niya na kayang panindigan. Ganyan po mga kapatid, yung tinatawag na conforming. Hindi po hinahanap ng Diyos sa atin na mag-conform lang tayo. Ang gustong mangyari ng Panginoon, mag-transform tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yung pagbabago, yung result mga kapatid ang hinahanap. Tandaan niyo po, conforming ay isang bagay na kung saan pabago-bago ka. Hindi ka stable, mga kapatid. Na kung kailan ka lang libre, di ba? Ako pinagsasalita mga kapatid sa talagang
talagang wala po talagang ginagawa buong buhay niya. Ha? Libre siya sa oras, libre siya sa lahat ng bagay, tapos alam niya ang aral, no? Hindi siya alam niyo yun, dadalo lang siya sa gawain ng Panginoon kapag marami na, o kaya pagka libre na siya. Mga kapatid, sablay po itong ganitong klaseng ano. Kasi kung ikaw po ay talagang na-transform ka na, mga kapatid, ako po magsasalita sa inyo ng praktakana. Kapag na-transform ka na, dapat ang lahat ng iniisip mo, ang lahat ng concern mo, ay ang mga bagay na kung saan mabibigyan mo ng kapurihan ng Diyos. Mabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Mabibigyan mo ba ng kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos kung oras ng gawain, nagtutulog-tulog ka? Oras ng gawain, mga kapatid, makita ka sa galaan. Oras ka ng gawain, mga kapatid, makikita ka sa tungitan. Mga kapatid, hindi mo natutuwa ang Diyos sa ganito. And then sasabihin mo, Kristiyano ka, anak ka ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Kailangan po natin magising sa isang katotohanan. Hindi po hinahanap yung nagko-confirm lang. Hindi po tunay na Kristiyano yung nagko-confirm ka lang. Nakikigaya ka lang sa kung ano ang meron sa gawain ng Panginoon. Ang legit at ang hinahanap po, mga kapatid, ay yung taong nag-transform sa tulong ng Diyos. Kailangan po na-transform ka, kapatid. Naunawaan po natin, mga kapatid. Amen. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy. Sa pangalawa, be transformed. If you are transformed, hindi ka na dapat babalik, gaya na sinabi ko pa ulit-ulit, hindi ka na babalik at wala ka nang balak bumalik sa buhay na makasalanan na minsan mong sinuka. Galing ka na nga dyan eh. Alam mo ang pwedeng mangyari sa iyo. So kung ikaw po ay binago na ng ating Panginoon, wala nang reservation. Hindi ka dapat nagre-reserve na kapag may nangyari hindi maganda sa iyo, sa buhay mo, babalik ka na naman sa dati mong pamumuhay. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga kaisipan. Kailangan po na magkaroon ng transformation sa buhay po natin. The way we think, how we think, mga kapatid, ay dapat nag-iisip po tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang iniisip po natin ay ang mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Amen. Naunawaan po natin, mga kapatid, huwag po natin isipin yung mga bagay lamang na ikasisiya po natin sa paglilingkod po sa Panginoon. Tandaan niyo po, maraming panahon na ang mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon ay hindi mo talaga gusto. Alam niyo kung bakit? Busy ka. Bible study. Tinatamad ang iyong katawan. Hindi ako dumalo. Busy ka. Wala ka ng panahon manalangin. Hindi ba't lagi natin pinipili ang comfort? Comfort ng katawan po natin, mga kapatid. Kasi ang gusto ng katawan natin, papalayo po yan sa Diyos. Tamad po manalangin ang ating laman. Tamad pong dumalo ang ating laman. Tamad pong magbasa ng Biblia ang ating laman. Tamad magpuri ang ating laman. Pero kung iisipin natin maigi, mga kapatid, kung talagang ikaw ay binago ng Panginoon and you are transformed by God, mga kapatid, makikita po ang resulta. Amen. There is sacrifice. Magsasakripisyo ka, kapatid. Naunawaan po natin? Amen. Ganyan po. If you really transform and you have a renewed mind, hindi ka na babalik sa dating buhay. Hindi ka na muling aayon sa takbo ng mundo. Ngayon, how to be transformed, mga kapatid? Ito po, para po magbago po ang ating buhay, mag-transform po tayo ng buong buo. Ang sabi dyan, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Mga kapatid, ang isip po ang susi. The way you think. We think. Kung paano po tayo nag-iisip, yun po ang magiging susi sa pagbabago po natin. Tinatamad ka maglingkod. Ay hindi.
gusto kong maglingkod sa Diyos. Binago na ako ng Diyos. Kailangan ipakita ko sa Diyos na kahit pagod ako, paglilingkuran ko siya. Imbis na dapat matulog siya, binago niya, isip niya. Ganyan po mga kapatid. Kailangan po natin baguhin kung paano tayo mag-isip. Ito pa mga kapatid, gusto ko pong sagasaan itong sitwasyon na ito. Huwag po tayong maging sinungaling sa Panginoon. Dahil hindi po bahagi ng pagsisinungaling ang tinatawag na transformation. Wala pong transform na sinungaling. Wala pong transform mga kapatid na tamad sa gawain. Wala pong transform mga kapatid na kung sana'y hindi mo mautusan sa gawain ng Diyos. Wala pong transform mga kapatid na hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Biblia. Kung talagang you are transformed by God mga kapatid, lahat ng positivity makikita sa iyo. At hindi ka magdedepende mga kapatid sa kung ano nangyayari sa paligid mo, sa kung ano nangyayari sa kaibigan mo, sa kung ano nangyayari sa kapatiran mo. Lagi kang dependent sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Amen. Praise the Lord. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. Ngayon po, Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, dito ko po tatapusin ha. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo. Mga kapatid, dito tayo sa word na ipinamamanhig. Pag sinabing ipinamamanhig, ipinakikiusap ko sa inyo. Isinasamo ko sa inyo. Yan po ang mga malalapit na salita dyan. Ipinamamanhig ko sa inyo, ipinakikiusap ko sa inyo. Bakit daw po mga kapatid? Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Tignan niyo po ang salita. Plural po ang ginamit dyan. Mercies of God. Mga kahabagan ng Diyos. Yan po ang pagkakasulat ni Apostol Pablo na may bigat, no? Na sinasabi dyan mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, mga kahabagan ng Diyos. Inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Sa usapang mercies of God, mga kapatid, dapat dyan natin lalong maisip na yung mercies of God, yung mga awa ng Diyos, yan dapat ang magtulak sa atin na lalong maglingkod sa Panginoon. Dapat yan po ang dapat mas nakikita natin. Na dahil sa word na sa kabila ng marami tayong pagkukulang sa Panginoon, sa kabila ng mga ginagawa nating kamalian sa buhay at kasalanan ipinamumuhay, ang mercy ng Diyos ay nananatiling ibinibigay po sa atin. Naintindihan natin mga kapatid? Amen. Yung pagkamatay ni Kristo ang tumapos ng paghahandog sa hayop, mga kapatid, para po maintindihan niyo. Siya ang tumapos. Nung siya po ay naihandog, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tapos na. Yung awa ng Diyos ang pumipigil sa atin, mga kapatid. Alam niyo kung sisingilin ng Diyos lahat ng ating ginagawa, kahit ako na nagsasalita, wala na po dito sa inyong harapan. Amen. Alam niyo kung bakit? Yung awa ang pumipigil para hindi natin ma-receive ang consequences ng mga mali po nating ginawa. Amen. Alam niyo po, kung sisingilin tayo ng Panginoon sa oras na ito, sa lahat ng maling ginawa, sa akin na lang, mga kapatid, sa lahat ng mga pagkakamali kong nagawa sa buhay, kung isisingil sa akin ng Diyos dito, mga kapatid, wala na po ko sa harapan ninyo ngayon. Baka patay na ako. Hindi ko alam kung nasaan ako. Pero dahil sa mercies, mga kahabagan ng Diyos, dapat makita po natin ito mga kapatid. Sino sa atin mga kapatid, minsan sa isang gabi ng kanyang buhay, napapaiyak siya dahil sa awa ng Panginoon, na nagsasabi sa kanyang sarili, sa kabila ng pagkukulang ko sa iyo, Panginoon, binibigyan niyo pa rin ako ng pagkakataong mabuhay. Binibigyan niyo pa rin ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo kahit kulang-kulang ang aking ginagawa. Yung mercies dapat mga kapatid ang magtulak sa atin.
na sa kabila ng kakulangan ko, ito bang awa ng Diyos na nare-receive ko? Deserve ba ng awa na ito na ang Diyos ay talikuran ko? Deserve ba ng awang nare-receive ko na huwag magseryoso sa paglilingkod sa Diyos? Deserve ba ng Diyos na ako'y kanyang bigyan ng awa na ganito lang ang aking ginagawang paglilingkod? Hindi deserve yun ng Diyos. Pero ang Diyos ay nagpapahinuhod, nagbibigay ng pagkakataon sa atin na isang araw magising ka. Isang araw makita mo ang iyong sarili kung gaano ka pinagtsatsagaan ng Panginoon. Amen. Nakuha ninyo mga kapatid. Praise the So ngayon bago tayo magtapos mga kapatid, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, bago tayo mag-worship, siguraduhin po natin na sa pagtayo natin, decided ka na ialay mo ang iyong sarili bilang buhay, banal at kaya-aya sa Diyos. Kasi kung patuloy pa rin tayong uulit-ulit tuwing mag-altar call, tatayo tayo, mag-worship tayo, iiyak tayo, there's nothing wrong about that mga kapatid. Pero ang point dito, walang transformation nangyayari. Ang tunay na nagsisi, may transformation. At ang pagsisisi ay hindi po niyan batayan ang maraming pagluha. Kahit umiyak ka ng umiyak, kung wala kang balak magbago, there's no transformation na magaganap mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kahit ilang beses ka dyan magngangawa, kakaiyak, kakataas ng kamay, hanggat ayaw mong baguhin ang sarili mo mga kapatid. Walang transformation na magaganap dyan. Alalahanin po natin yan. Aing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Kaya kung mag-worship tayo sa altar call, mga kapatid, narito po ako, Panginoon, narinig ko ang mensahe ninyo. Narinig ko po na may bahagi doon na hindi lang ako conforming to the world. Conforming to the church din pala po ako, Panginoon. Nakiki-prayer lang pala ako. Nakiki-worship lang pala ako. Nakikibasa ng Biblia. Nakikinood, nakikipakinig ng salita ng Diyos. Nakikisalamuha sa mga kapatiran. Dumadalo sa kung ano-ano mang gawain. Pero walang transformation sa buhay ko. Nagko-confirm lang pala ako, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sayang ang paglilingkod kung puro conforming to the church lang ang ginagawa natin. Transformation ang kailangan mga kapatid. Huwag mangyari that you are conformed but not transformed. Yung binago ng Diyos, yun po ang iniligtas. Ang nabago. Yes. Kaya sa ating pagtayo, once na itataas mo ang kamay mo, kapatid, I challenge every one of us. Sa altar call, huwag mong itaas ang iyong kamay kung hindi ka siguradong kaya mong ibigay ang buhay mo sa Diyos. Yes. Hallelujah. Kasi once na nagtaas ka ng kamay, nagpapakita ito ng surrender, nagsusurrender ka sa Diyos. And you're willing to submit, mga kapatid, sa kanyang kalooban. Ngayon po, mga kapatid, sa pagtaas natin ng ating mga kamay, kung ikaw po ay nais mabago ng Panginoon, itaas mo ang kamay mo. Ngunit tiyakin sa pagtaas ng kamay, mga kapatid, ibinigay mo ang sarili mo. Kasi ang hinihingi po ngayon, hindi po hayop. Ang hinihingi ngayon, buhay mo. Sarili mo. Mas mataas na antas ang hinihingi ng Diyos kumpara sa hayop, mga kapatid. Sarili mo ang hinihingi, mga kapatid. Sarili mo ang inaabangan. Ihahandog mo ba ang sarili mo? At sino sa ating mga kapatid ang sigurado na tiyak na sa kanyang sarili na hanggang katapos-tapos ay paglilingkuran niya ang Diyos? Sapagkat ang mga tiyak na ay hindi mangingimig magsabi, Panginoon, narito ang buhay ko, iniaalay ko sa iyo.
Ayoko nang mag-confirm sa church. Ayoko na. Gusto ko ng totoong transformation. Ayokong nakikiayon lang ako sa mga kapatid. Kundi gusto kong magbago na. Alam niyo kung bakit? For the last. Ang taong nabago, hindi po yan nagko-confirm. Dahil siya ang pinagmumulan. Pag nabago siya, makakahawa siya ng mga tao na gusto rin maglingkod sa Panginoon. Dahil nakita ng taong ang resulta na siya po ay binago ng Panginoon, ang taong nakakita sa kanya, magko-confirm sa umpisa. They are confirming sa umpisa. Pero along the way na makilala nila ang Panginoon, marirealize nila, Yes. they need to change also Amen. kung paano ka nagbago sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa ating pong pagtayo, let us all stand. Siguraduhin po natin at alalahanin ang mensahe. Conform but not transform. Mga kapatid, hindi na po natin tinalakay pa ang conforming to the world kasi napaka-basic lamang po niya. Huwag na tayo umayon sa takbo ng mundo. Pero iwasan po natin nakikiayon lamang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon without transformation. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon. And I just want to challenge every one of us. Nasa sa inyo, if you want to accept the challenge, but I believe, mga kapatid, gustong makita ng Panginoon sa atin ang ating pagdidesisyon. Ang lahat na gustong magkaroon ng transformation sa kanyang buhay, you are free to stand and to lift up your hands and worship the Lord. You are free to speak to God, mga kapatid, na sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin sa Panginoon. And if you want to commit yourself to the Lord, to commit everything that you want to commit to God, you are free today, mga kapatid, na ibigay sa Panginoon, purihin ang Panginoon, isuko ang ating sarili, mga Yes. kapatid, sa Hallelujah. ating Panginoon. Tandaan niyo po ito, sa Old Testament, kapag sinunog po ang hayop, kapag ka ang usok ay pumailan lang sa langit, ang sabi ng Biblia, yun po ay mabangong amoy sa Panginoon. Yes, Lord. At ngayon, sarili po natin ang dapat natin ibigay. At kung ibinigay mo ng 100% ang sarili mo sa Panginoon, ito po ang aking sasabihin sa inyo. Siguradong papailan lang ang amoy ninyo sa Panginoon at magiging mabangong amoy ito sa Panginoong Diyos. Let us all stand, mga kapatid, at aking pong tinatawagan ang tagapanguna ng gawain. Let us worship the Lord, mga kapatid.